Ang isa sa mga pinagkakakitaan ni Manalo ay yung pagmiministro. Si Manalo, nagkaroon po ng eskwelahan. Ang pagkakilala ng iba ay New Era University. Pero ang tawag ko naman, Peranio University. Ang isa sa mga kurso, yung tinatawag na BEM Bachelor Evangelical Ministry o ang pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo, meron pong tuition fee. Dahil si Manalo po, ayaw niyang ilahad o ituro sa labas ng kanyang reliyon. Ayaw niyang gamitin ng Net 25 para ituro, para sabihin, ang pag-aaral po sa pag-aaral sa pagkaministro sa aming reliyon o sekta ay may tuition fee. Wala pong ganun. Kumbaga, yung pag-aaral na may bayad sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo ay exclusive lang sa kanila. Kaya ang ginagawa ko po, inilalantad ko na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo. Sa tingin po ba ninyo ay masama? Para sa akin, hindi po masamang ilantad. At totoo naman. Kaya dapat lamang po nating ilantad. Gayon, kasi po pilit po nilang ikinukumpara. Babasahin ko po sa inyo ang isang pasugo ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Narito po yung pasugo. Sa page 8. Ito po, volume 47, number 9, September 1995. In the first century, the early Christians have held the value and the truth about the Church of Christ. In these last days, member of the Iglesia ni Cristo do the same. Yung pong Iglesia ni Cristo na nasa Biblia, at saka yung Iglesia ni Manalo, bukang bibig po kasi nila ay magkatulad. Do the same. Ngayon po, pag-aaralan natin. Kasi po, bukang bibig ng kaanib ng Iglesia ni Manalo na yung kanilang reliyon ay nasa Biblia. Kasi po, pagka sinasabi natin Iglesia ni Manalo, nagagalit sila. Hindi kami kanya Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, kundi Iglesia ni Cristo. Ang reliyon namin, nasa Biblia. Binasa ko na, do the same. Inaalin tulad lang. Pero tama po ba yung terminong do the same, magkatulad? Magkatulad po ba? Paano po ba nagkakaroon ng karunungan o kaalaman ang tunay na tagapagturo, tunay na ministro, tunay na pastor? Batay sa Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 12. Pakinggan po ninyo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinghaga.
upang kung magsitingin sila'y makakakita at huwag mamamalas, at kung makikinig sila'y makakarinig at huwag makaunawa, baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila. Batay sa pagtuturo ni Kristo, sa inyo ipinagkaloob ang makahalang ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ano po yung kaloob? O yung terminong kaloob? Ano po yun? Babasahin ko po sa inyo, unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 3, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay nito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga palitang ayon sa Espiritu. Sa inyo ipinagkaloob. Ang ibig kong sabihin nung ipinagkaloob, ibinigay na walang bayad. Ang Diyos nagbibigay ng karunungan, walang bayad. Kaya yung mga tagapagturo niya, batay sa pagtuturo ni Kristo, wala pong bayad. Binibigyan nila ng karunungan, walang bayad. Ngayon, nung binigyan sila ng karunungan na walang bayad, nagkaroon sila ng kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos, nakakapagturo sila anong pasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 11, ay 10:8. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Kapag nabigyan ka ng karunungan, ipinagkaloob sa iyo na maunawaan mo yung salita ng Diyos na walang bayad, ang pasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ibibigay mo na walang bayad. Pagka tumanggap ka na walang bayad, pagkatapos sisingil ka ng tuition fee, sakim ka. Sakim ka. Kaya si Manalo po, ang pag-aaral sa pagkaministro, kay Manalo, nagkaroon lang ng bayad noong 1980. Noong 1914 to 1980, wala pong bayad. Noong 1980, up to now, may tuition fee po. Kaya hindi ka pwedeng mag-aral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo kung wala kang tuition fee o hindi ka makakapagbayad ng tuition fee. Nagsimula noong 1980. Bakit po ayaw nilang ituro sa labas na may bayad? Kasi po ganito po yun. Kung bakit exclusive lang sa Iglesia ni Manalo na may bayad. Ganito po ang ating matutunghayan kung bakit ayaw nilang ituro. O dapat si Manalo sa pamamagitan ng kanyang mga ministro, magmamalaki sila. Ang isa po sa mga pinagkakakitaan namin ay yung pag-aaral sa pagkaministro, may bayad. Bakit ayaw po nilang ituro sa labas ng kanilang sekta na ang pag-aaral sa pagkaministro ay may bayad? Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng 1. Kapitulo 10, aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12-13, batay sa pagtuturo ni Kristo. 10:12. Ito po. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa, kaya sinisila ang asong gubat. Nang asong gubat ang mga ito at pinangangalat, tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa.
Bakit ayaw nilang ilantad sa loob ng iglesia nila? Ibig sabihin, sa labas ng kanilang reliyon. Ang pag-aaral sa pagkaministro, ang isa sa mga pinagkakakitaan ni Manalo ay yung pagmiministro. Dahil nasingil siya ng tuition fee. Pero po itong pinagkakakitaan ni Manalo na ito, ayaw nilang ilantad sa labas ng kanilang sekta. Ayaw ituro sa labas ng kanilang reliyon. Exclusive lang sa kanila. Kaya kapag inilantad ko, nagagalit sila. Ano raw ang pakialam ko? Bakit ayaw nilang ilantad? Kasi po, itinuro na nga ni Kristo na hindi tunay na pastor o tagapagturo ang nagpapaupa. Ito po ang dahilan kung bakit ayaw nilang ituro. Kasi po ang tunay na ministro na binigyan ng karunungan, kahit saan makarating, hindi po siya sisingil ng tuition fee o bayad. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto 11:7. Pakinggan po ninyo. Pakinggan po ninyo 11. Ipinangaral ko sa inyong mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Si Manalo, hindi pa mo po lumalabas sa kanyang kumpang. Ito pong Evangelical College ni Manalo, nasa kumpang pa lang na pag-aari niya. Hindi mo naman masasabing lihim Diba? Hindi mo naman masasabing lihim dahil ginagawa naman nila Kaya lang, hindi nila pwedeng ituro sa labas ng kanilang reliyon o sekta na ang pag-aaral sa pagkaministro may bayad. Kaya pagka pinabasa mo yung 11:7, 2 Korinto, ipinangaral ko sa inyo mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kapbahay. Baka mga tuwiran po, mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Yung pagdodoktrina po, may bayad Ay, walang bayad Yung pagdodoktrina, wala pong bayad. Tama, wala naman akong tutol dun Halimbawa, yung mga tao, inihikayat bilang para maging iglesia, tuturuan nila ng pandoktrina, wala pong bayad yun. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung kursong BEM Bachelor Evangelical Ministry na ginawa ni Manalo. May bayad po ba? Walang bayad. Bakit ayaw nilang ituro? Sana sasabihin nila sa mga dinodoktrinahan nila. Kung magiging kaanib po kayo sa iglesia ni Manalo, ito pong pagtuturo sa doktrina, libre po. Pero yung pagtuturo po sa BEM Bachelor Evangelical Ministry, may bayad. Wala pong magsasabing ganun. Ngayon, inilalantad ko sa tunay na iglesia ni Kristo po na nakasulat sa Biblia. Batay po sa binasa ko kanina, inahalin tulad nila yung iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Pagkatapos, ikinukumpara nila sa kanila. Batay po sa pagtuturo ni Kristo, ipinagkaloob sa inyo, ipinagkaloob. Paano mo sasabihin ngayon kay Manalo na ipinagkaloob o kaloob ang pagmiministro? Hindi po. May bayad Yung pong kaloob, walang bayad. Ibinibigay ang Diyos, ang tunay na iglesia ni Kristo, ang pagbibigay ng kanyang karunungan o ibinibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa kanyang mga lingkod libre. Sa iglesia ni Manalo, hindi ka pwedeng bigyan ng karunungan o hindi ka pwedeng turuan. Kailangan magbabayad ka muna. Kaya meron pong pagkakaiba. Pinatutunayan din po ng iglesia ni Manalo na ang tunay na iglesia ni Kristo. Ano po ang katangian ng tunay na iglesia ni Kristo batay sa iglesia ni Manalo? Babasahin ko po sa inyo ang isang pasugo. Dito po, sa pasugo May 1994, page 17, random note, how expensive is the way to the Catholic heaven? Ito na po. The Christian, yan nga po ang iglesia ni Kristo na nasa Biblia. God, peoples in the latter times are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke
chapter 10, verse 7, state that the laborer is worthy of his hire, but state in what is shall consist of food and drink. When he goes on missionary journey, there is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for a specific religious services. Pinatutunayan po ng Iglesia ni Manalo, ng tunay na Iglesia ni Cristo. Hindi po kumikita ng bayad. Specifies fees for a specific religious services. Mas maganda po ulitin ko, baka hindi niyo po maintindihan. Ulitin ko po yung huling bahagi. There is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for the specific religious services. Kapag ginamit mo ang Biblia, hindi ka kikita ng bayad. Kapag nagturo ka na, ang turong itinuturo mo ay Biblia. Lalo na kung nababasa mo pa yung 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, itinuro na nga ni Kristo na hindi tunay na pastor ang nagpapaupo. Sisingil ka pa ng tuition fee. Sa makatwid, lantaran, ba, sabi ni Manalo paano siya kikita ng tuition fee kung susundin niya si Kristo? Mana ba si Kristo? Si Kristo, itinuro na nga niya. Ikaw ba, sabi nung iba di ba ang pangalan ng aming reliyon nakalagay sa rehistro ay Iglesia ni Cristo? Bakit tinatawag mo kaming Iglesia ni Manalo? Dapat pa nga kayong magpasalamat Hindi po yun ang isa sa mga basihan. Kung ang pangalan ninyo ay Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo na kayo, na pag-aari ni Cristo. Sa inyong reliyon ang nasusunod ba ay si Cristo? Baka pinasusunod kayo doon sa tinatawag ng mga pasya ng pangangasiwa na ang basihan niya yung administrative rules. Si Manalo nagtayo ng church administration. Kaya si Manalo po, ayaw niyang ilantad sa labas ng kanyang sekta o reliyon, ayaw nilang gamitin ng Net 25 para ituro. Ang pag-aaral po sa pagmiministro sa Iglesia ni Manalo ay may bayad, may tuition fee. Isa pong kurso na makikita nyo sa aming eskwelahan. Si Manalo kasi mo, halimbawa, ang isang pamilya, ama, ina, may 6 na anak. May 6 na anak. Ngayon, itong mga anak wala pang trabaho. Bawat isa magbibigay ng abuloy. Magbibigay ng abuloy. Yung mga anak magbibigay din ng abuloy, saan nila kukunin yung ibibigay? Galing sa magulang. Di po ba? Doon pa lang sa pagbibigay ng abuloy, kasi po ang pagbibigay ng abuloy kay Manalo, 4 na beses. 3 sa araw ng linggo. Sa isang oras ng pagsamba, tinuturuan niya ang kanyang mga kalib na magbigay ng 3 beses. Abuloy na kinukuha ng diakono, diakonesa. Inilalagay nila kung tawagin tanging andugan. Iniipon nila mula January hanggang December kung tawagin nila ahing pasasalamat tipon sa construction. Pero Webes. Ngayon po si Manalo, para lahat ay makakapagbigay, pwede kang pumunta ng Merkules. Kapag ka Webes, hindi mo magawang Webes, meron na siyang pagsambang Webes, ng Merkules. Ito po, pagka hindi kayo pwedeng pumunta ng Sabado, ng Linggo, pupunta kayo ng Sabado. Para importante, makakakolekta sila. Si Manalo po, hindi po siya sumapat dito. Sa donation, kung tawagin kung tawagin tulong. Hindi po sumapat kay Manalo. Kinakailangan kumita siya. Nagtayo siya ng eskwelahan. Ang isa sa mga kurso ay ang BEM Bachelor Evangelical Ministry. Halimbawa, sa 6 na anak gustong mag-aral, dapat si Manalo, sapat na sa kanya yung tulong na natatanggap niya. Sa mga kasi si Manalo po, walang karapatan magtrabaho. Kaya umaasa lang siya sa tulong.
kung tawagin tulong. Ngayon, si Manalo, kung umaasa lang siya sa tulong, si Manalo po kasi, meron siyang tinatawag na pandoktrina. Yung pandoktrina 19, doon makikita yung 4 na beses. Si Manalo walang karapatan magtrabaho. Paano siya nabubuhay? Binibigyan siya ng limos. Ito po yung limos o yung tinatawag na abuloy. Lantaran si Manalo nang bililimos lang. Paano siya makakapagbigay? Ang banggit po sa 2 Korinto 9:7 bawat isa. Saan niya kukunin yung kanyang ibibigay? Doon ibinibigay yung mga kaanib na 4 na beses. Sa makatwid, sa panahon ng pagsamba, ay nagkukunwari siya. Kaya dito pa lang sa pandoktrina 19 niya, kaya ko nang kalabanin ng mga ministro ni Manalo. Sa iglesia ni Manalo po kasi, sa pagmiministro, mula prep, bibili ka na ng ganito, pandoktrina. Pag-aaralan mo na. Kakabisiduhin mo na mula prep. Mag-uumpisa ka sa prep bibili ka na ng ganito. Bibilin mo na to. Yung mga librong kailangan mo, bibilin mo na sa kanila. No. Bibili ka. Ngayon, kakabisiduhin mo to. Siguro kung sa araw-araw, kabisado mo na. Pero lalabanan ko si Manalo doon sa pandoktrina 19. Huwag na tayong pupunta doon sa pagkita ng bayad. Si Manalo, magagawa mo bang magbigay ng abuloy? Wala kang karapatan magtrabaho. Pagka hindi mo magawa ang utos ng Diyos, unang 1, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, hindi ka kumikilala sa Diyos. Si Manalo sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, si Manalo at ang kanyang mga ministro, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagtitipon o pagsamba. Nagkukunwari sila. Meron bang nakakaalam niyan? Wala. Nauunawaan ba ng iglesia ni Manalo, halimbawa yung mga nagmi-ministro, yung ministro na, yung tagapagturo, yung tagapagturo na, wag na yung tinuturuan. Yung bang tagapagturo ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry, nauunawaan ba niya yung tinuturo niya? Kasi po nagtanong ako kay Paterno si noon. Si Paterno si, nagkaharap kami noong December 24. Kaanib pa ako sa iglesia ni Manalo. December 25, 1995, dito na sa Milan. Nakarating po ako ng Milan, October 8. Nung bago mag-December 25, nagkausap kami ng 3 o 2 diakono na sabi ko nga na manggagawang taksil si Perangi Manalo. Sinumbong nila ako. Nagalit sila dahil doon sa tinawag kong manggagawang taksil si Perangi Manalo sa pamagitan ng Isaias 24:15-16. Tinanong ako ni Paterno siya po ang ministro noon dito sa Milan. Paano mo natawag na manggagawang taksil ang kapatid na Perangi Manalo, sabi niya. Pero bago ko sagutin yan, kapatid, pwede po ba akong magtanong? O magsalita. Turuan mo nga ako ng pandoktrina 19 as voluntary contribution. Ang dapat ko bang ibigay sa iyo ay bayad. Hindi po makasagot si Paterno Ngayon, paano niyo masasabing, kasi po pagka sinabing Bachelor Evangelical Ministry, mga degree holder, yung bang nagmi-ministro o yung mismong tagapagturo ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry, magagaling ba yan? Mangmang po. Yung bang nagsipag-aral ng BEM, Bachelor, magagaling ba? Mangmang po. Kapag naging issue, tinatanong ko kayo, tuturuan mo ng pandoktrina 19 ang mga estudyante, pero bakit mo sinisingil ang tuition fee? Yung salitang bayad
at saka salitang abuloy. Hindi po magkatulad yan. Si Manalo po kasi, ayaw po kasi niyang, kaya kung bakit ayaw nilang ituro. Kasi nagtataka po. Nagtataka po kasi sila. Kasi po kailangan ni Manalo, manindigan siya sa pamamagitan ng kanyang mga ministro. Pure voluntary contribution lamang ang source of income nila. Wala pong source of income na bayad, tuition fee, hospital fee, Philippine Arena. Wala niya. Si Manalo naninindigan lang na ang source of income niya. Kasi po, pagka nagkaroon po ng bayad, halimbawa, si Manalo, kumikita na pala siya ng bayad, bakit ang kanyang pandoktrina na hindi nananatili na voluntary contribution lang? Kaya si Manalo dapat siyang mag-declare ng source of income. Bakit ayaw nilang hilahad na kumikita siya ng tuition fee? Nakapagtayo siya ng eskwelahan na ang kinikita ay tuition fee. Bakit? Kasi po kukontra dun sa donation. Magkaiba po yung bayad at saka donation. Batay sa kanilang pagtuturo. Ganito po ang ating matutunghayan, Pasugo, issue ng September. Hence, any church with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false church, one that is not of God. Kapag ka napatunayan po natin na meron pong magkasulong at naturo, halimbawa, inilalantad ko lang na may bayad. Bakit sila nagagalit? Totoo naman Kasi po ayaw nilang ipakilala. Ayaw ipakilala ng mga ministro ni Manalo na meron silang source of income na tuition fee. Kailangan manatili lang yung doktrina niya, ang doktrina 19. Naintindihan po niyong ibig ko sabihin. Si Manalo hanggang ngayon sa pamamagitan ng ministro, wala siyang kinikitang tuition fee, bayad. Dahil yung eskwelahan, ang magtuturo kung sino yung nagmamanage. Hindi ito po yung kapilya. Yung kapilya, ang nagmamanage ministro. Ang nagmamanage nitong yung halimbawa, director. Hindi pwedeng pakialaman niyang ng ministro kung anong kinikita nito. Pero iisang may-ari. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Kailangan, sa pamamagitan ng ministro, palitawin niya. Pure donation lang ang kanilang kinikita. Hindi niya sasagutin. Halimbawa, pwede po bang aminin ninyo na may bayad? Hindi nila sasagutin. Halimbawa, yung ministro, paano mo masabing matalino? Nag-aral siya, may nagbayad, pero hindi niya sasabihin. Sabi mo nga, kung matalino yung nag-aral ng bel. Kaya kung minsan nasasabi ko sa mga Pilipino, mangmang sa Biblia mga yan. Mga ministro ni Manalo, mangmang. Bakit? Kasi para silang kabayo. Nilagyan lang takip. Ang kalesa, halimbawa nakikita nyo yung naghahanap buhay na kalesa, ang ginagamit ay kalesa. Ang mga kabayo, nilalagyan po nilang takip. Para yung dumaan man, yung sasakyan, mabilis man, mahina man, hindi po napapansin man ng kabayo pero hindi po siya matatakot dahil meron siyang takip. Tsaka meron siyang... Alam ba ng ministro na may tuition fee ang BEM? Nag-aral nga siya, may bayad. Maamin ba niya? Hindi. Kailangan palitawin niya na kung ano yung turo sa pandoktrina 19. Kaya sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, tunay na tagapagturo, nagbiministro po yan. Nagkakaroon po ng karunungan, libre, wala pong bayad. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Si Manalo, hindi sapat sa kanya yung donation o yung tulong. Kasi po, ang naging layunin ni Manalo Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3, pakinggan po ninyo kung anong naging layunin ni Manalo sa kanyang iglesia.
Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang ahatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang naging layunin ni Manalo kasi, kaya ganyan siya nagtatamasa. Lahat po ng kinikita ng taon niya o miyembro niya kailangan makuha niya. 4 na beses, wala ka bang pasalubong dyan? Ito, gusto mo mag-aral ng may bayad, o gusto mo magpagamot, may bayad. Gusto mo manood ng arena, may bayad. Nag-isip siya kung paano niya gamitin ang voluntary contribution na nakukuha niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang source of income na bayad sa pamamagitan ng ministry. Samantalang yung ministro, nag-aral na nga siya, nagbayad na nga siya. Pero hindi niya sasabihin. Hindi niya ipapakilala. Bakit? Ang sabi ni Kristo, hindi tunay na pastor. Isa po sa mga lihim ni Manalo, ang isa sa mga pinagkakakitaan ni Manalo ay yung pag-aaral sa pagka-ministro. Kung tawagin ba, Bachelor Evangelical Ministry. Ikukumpara natin sa tunay na iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Pinatutunayan ni Kristo sa inyong ipinagkaloob. Kung tinanggap mong walang bayad, ibibigay mo na walang bayad. Mangangaral ka ngayon na walang bayad. Kay Manalo, hindi pwede. Si Manalo, kumbaga, 1980. Ito po, 1914 to 1980, walang bayad. Nagkaroon po ng pagbabago. Ang tunay na ministro, hindi po ganyan. Kung nagsimula ang tunay na iglesia ni Kristo hanggang sa huli, babasahin po sa inyo Galatia. Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9, tutuloy po natin. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo na ano bang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ano bang ebanghelyo na iba kaysa anumang tinanggap ninyo ay matakwil. Ulitin ko po yung 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Ang tunay na ministro, wala pong pagbabago. Kung nagsimula ka, walang bayad, mananatili yan hanggang sa araw ng paghuhukom. Hindi ka magbabago. Ngayon, magbabago ka lang kung may interest kang magnakaw. O unan mo ng kayamanan ang mga miyembro. Gusto mo magtamasa ka katulad ni Manalo. Hindi ka magtuturo ng libre. Sa kabila na ikaw ay pinakakain lang, nanlilimos ka lang. Magtatayo ka o magtatag ka ng isang eskwelahan. Ang isa sa mga kurso ay Bachelor Evangelical Ministry. Kaya hindi po pwedeng, kasi po bukang bibig ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Pagka tinatawag mo silang iglesia ni Manalo, nagagalit. Nasa Biblia po ang aming reliyon, ang aming sekta. Sige nga, ipakilala nga ninyo mula sa Biblia na ang pag-aaral o ang pagkakaroon ng karunungan ng mga tunay na ministro sa Biblia ay may bayad. Kay Manalo lang may bayad eh. Kaya hindi mo pwedeng ipagkumpara. Hindi magkatulad. Kaya nasasaktan po sila eh. Kayo na po ngayon ang humatol. Ang isa sa mga pinagkakakitaan ni Manalo mula noong 1980 ay yung pagmiministro. Bakit? May tuition fee. Nawa sana ilantad po ninyo. Dahil ang mga ministro ni Manalo ayaw po nilang ilantad o ayaw nilang ituro. Kaya kapag ka napanood po ninyo ang aking pagtuturo, ilantad ninyo. Marami pong salamat.